Hello guys, it's me again. Pag-usapan natin yung patungkol yung kumakalat na balita patungkol kay Cheese Escudero. Bago tayo magpatuloy, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video kagaya nito. Tara, umpisa na natin. Wait lang. Hanapin natin. Yun. Tara, umpisa na natin. Liable sa election offense si SP Cheese Escudero ayon sa isang election lawyer dahil sa 2022 campaign contribution ng isang contractor na sangkot ngayon sa flood control projects anomaly. Sa harap na ugnayan niya sa kontratista, hugas kamay si Escudero sa kontrobersya at tila naisantabi rin ang bangayan nang magkita sina SP at House Speaker kasama. Guys, nung nasa Malacanang yata yun, correct me if I'm wrong na lang, nasa Malacanang yan, puro yoko ginagawa ni Cheese. Hindi ko alam kung bakit. Nagigilty yata. Tawaran nyo na. Ang Pangulo sa Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Okay na, hoy. So sir, Ready? kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Kinumpirma mismo ni Senate President Cheese Escudero kahapon ang 30 million pesos na donasyon ng kanyang Oh, maamin ka na. Nasa batas natin yan. Sa omnibus yata yun. Check natin ha. Check natin yun kasi bawal ang donation donation fund sa mga politiko. Sa mga politiko naman ay bawal silang tumanggap ng mga donation galing sa mga pribado o public na mga negosyante. Then, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. Yan, dami niyan. Balik tayo dun. kakilala, kaibigan at kababayan na si Lawrence Lobiano ng Center Waste Construction and Development Inc. noong tumakbo siya sa pagkasenador taong 2022. Ang Center Waste ay kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na nakakuha ng malaking budget para sa flood control project sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa veteranong election lawyer na si Romulo Macalintal, ang pag-amin ni SP Cheese na nag-ambag si Lobiano sa pangangampanya niya noong 2022 elections ay isang election offense. Malinaw niya ito na nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Alright. Yan na yung binasa natin. Section 95 Omnibus. And no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. And sinasabi doon, hindi sila pwede tumanggap o hindi pwedeng mag-donate ang isang pribadong negosyante sa mga politiko. Init. Hindi pwedeng magbigay ng contribution yung sino mang tao, magiging yan ay mga korporasyon o talaga yung natural persons sa sino mang kandidato kung yung mga kumpanyang yan ay mayroong kontrata sa gobyerno, anumang kontrata na nagbibigay ng mga services o kaya nagsusupply ng mga goods, yung mga supply, government supplies, yan ay bawal yan. Hindi po pwedeng magbigay ng ganyang uri ng contribution. Hindi rin anya maaring lusot ng mga Di ba?
Parang niya na rin kasing inaamin yun eh. Kasi kaso yun, pwede siyang kasuhan sa ombudsman. Pwede siyang makulong at matanggal sa Senate President o matanggal bilang senador. Na kumandidato sa eleksyon na tumanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng gobyerno. At saka guys, hindi lang si ano yan. Hindi lang si Cheese. Maraming kongresista yan. Walang sasantuhin ang administrasyong Marcos kahit na ikaw ay kakampi. Ang katwiran na wala namang mga inaprobahang kontrata o proyekto ang gobyerno sa panahon ng election period dahil pinagbabawal ito ng COMELEC. Kahit na tumigil siya kung halimbawa sa ito, pero dati naman siya nagsusupply sa gobyerno, ay yan ipapasok pa rin dahil siya ay isa ng supplier o isa siya sa mga duly accredited na supplier ng ating pamahalaan. Dahil kabilang sa mga election offense ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan, nakasaad sa Section 264 ng Omnibus Election Code, parusang pag... 264. 264. Layo pa pala natin. Ito. Haba ng 260. Saan ba yun? To 64. 61. Makita ko na yung kanina eh. Wala. Nakalimutan ko, nasa 262, 264. Any person found guilty or of any election offense under this code shall be punished with imprisonment. Yeah. Imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years, and shall not be subject to probation. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office. Public office. Hindi na siya makakahawak ng kahit anong sangay ng gobyerno. Ituloy natin dito. Kakulong ng hanggang sa 6 na taon o kaya ay perpetual disqualification para sa anumang katungkulan o posisyon sa gobyerno. Hindi rin anya kailangan pa ng COMELEC ang isang reklamo o petisyon dahil maaring magsagawa ito ng motu proprio investigation batay sa mga isinumiting Statement of Contribution and Expenditures ng mga kandidato. Pero papalagyan si Cheese, di ba Cheese? Madali lang naman mauto ang mga DDS. Paglalaban ka ng mga yan, ano lang gagawin mo? Iiyak ka lang ng konti, tapos pawa lang ganun. Kung may nalalaman ng COMELEC na isang bagay na maaaring may kaugnayan sa halalan na may paglabag sa election law, dapat yan tinitingnan ng COMELEC kahit walang petisyon. Yan ang sabi ng ating Korte Suprema. Kahit walang nagpipetisyon kung sa pag-i-exam. Oh, George Garcia, galaw-galaw na. Pasukan mo na. At saka yung ombudsman. Be ready. COMELEC ay may nakita silang paglabag, dapat nagkakaroon sila ng motu proprio investigation. Una nang tinawag ni SP Cheese na
Malisyoso ang mga artikulo na nag-uugnay sa kanya at sa pagkakopo ng Center Waste Construction ng malaking budget para sa mga flood control project ng gobyerno. Ilang araw lang matapos pangalanan ni PBBM na kabilang ang dating campaign donor ni SP Cheese sa mga kontratista sa flood control project, ay nagkasama sa Malacanang sina SP Cheese, PBBM at House Speaker Martin Romualdez para sa isang aktibidad kahapon. Masaya at tila Kunyari, walang nangyari, ano? walang namamagitang issue sa kabila ng lantarang pagtukoy ni Escudero na mula sa Kamara ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya gamit ang issue ng flood control budget insertion sa 2025 na tinaguriang Yung dalawa, oh. Si Cheese at saka si, si Villanueva. Tandem sila. Grabe naman kayong dalawa. Naghahanap pa ng flood control sa Bulacan. Ituloy. ham and cheese insertions. Unang pumutok ang issue sa umano'y maanumalyang flood control projects ng iba. Balita ito ng Politico at Bilyonaryo News Channel. Para sa O, diba? Dito sa kabila. Ayan. Kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may Dito tayo. President Cheese Escudero. Bigyan po natin ng konteksto. O, pasok. Sa storang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lobiano na top donor ni Escudero noong 2022 election. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lobiano sa kampanya ni Escudero. At si Lobiano po, presidente rin ng Center Waste Construction and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan sa nilabas na listahan ng Lunes. Maliit lang naman yun. 1% lang naman eh. Mas malaki yung 99% kayo naman. Ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors, Number 7 number 7 ang Center Waste. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong hocus-pocus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero, itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Center Waste, gayong 1% lamang daw ng kabuang flood control projects ang nakuha. 1% nga kung 5 billion naman yung niya, equivalent. Diba? Okay, Sara nga 125 eh. Pinapa-impeach eh. Ikaw pa kaya na billion. Mas ka na dyan kasi, kulit-kulit mo eh. Ng Center Waste. Gayunpaman, inamin nga ni Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po, sa ilalim po ng Omnibus Election Code, may higpit na pinagbabawal ang mga Ayaw naman pala. Explain mo, baka di naintindihan yung explain ko eh. Ikaw na bahala. kontratista na mayroong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sinumang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or Ano ito? Batas Pambansa 881. Okay. indirectly. Sa omnibus din. Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. Martin! Welcome to Philippines! Mga kongresista, ano din, kontrata na rin. May katwiran naman po ang batas
So ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ng maraming abogado, Bawal. madaling lusutan yan. Bakit po? Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company, yung Di ba dapat ba? Nasa ano naman yun bakit may kailangan lulusutan pa? Ang gulo-gulong Philippines. kumpanya na merong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po? Dahil Mag-ano na lang sila, yung Centerways, mag-donate na lang sila kay Chase ng pangpiyansa. Ganun lang yun. daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang palang mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz, the owner. Bakit ganun? Di ba? Ang gulo! Ang gulo! Ano ba yan? Ang gulo. Sige na. Meron pa rin conflict of interest. At yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Dahil kahit papano, ang Omnibus Election Code ay ginawa noon pang 1985 at hanggang ngayon, hindi pa rin nare-repaso. Wala akong naintindihan doon. Ang gulo naman kasi. Malino naman nakakasulat dito. Saan ba yun? Omnibus Code, Section 85. Saan ba yun? Animal. 90 naman na to. 85. Hindi dito yan eh. Hindi dito yun. Saan nga ba yun? Wala na tayo tuloy. Trages. 82, 83. 95. Wait lang, hanapin ko Wala tayo eh. Gulo kasi nito ni ano eh. Ano nga ba to? Wala na. Pisting yawa eh. Other organization. Ito. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. Kulit mo, tiglaw. Pero kung may lusot naman yan, siguro pag may lusot naman yan, questionable pa rin yan. So ibig sabihin, kung malulusutan to, itong ano na to, buong yan, kailangan magdagdag ng lawful dito sa omnibus, di ba? So hanggang dito na lang guys, dito ko na puputulan. Maraming salamat. Sana ay nagustuhan nyo ang aking patawa. Puputulin ko na dito at maraming salamat. At sana ay subaybayan nyo muli ako dito sa aking channel. And goodbye.